posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Financial Cost of Togetherness. The Lord is great, and His greatness should be felt even in our daily lives. Ang kadakilaan ng Diyos ay dapat maghari, maging sa kalit-liit ang sulok ng ating buhay, lalong-lalo sa pagsasama ng mga nagmamahalan sa buhay. 2 Kings 4:1. One day, the widow of one of the Lord's prophets said to Elisha, "You know that before my husband died, he was a follower of yours and a worshiper of the Lord. But he owed a man some money, and now that the man is on his way to take my 2 sons as his slaves." Isang lingkod ng Panginoon, isang lalaki ang namatay na may naiwang utang, at ngayon ang kanyang naiwang balong babae ay nag-aalala dahil ang dalawa niyang anak na lalaking batang-bata pa ay kukuhanin na para maging alipin ng pinagkakautangan na hindi nabayaran. Poverty, need for money, separates families. It separates people who otherwise want to be together. Ang ating pag-aaral ngayon, the financial cost of togetherness. Ano ba talaga ang bayad para ang mga pamilya, mag-asawa, nagmamahalan sa buhay ay manatiling magkasama? Panginoon naming Diyos, papagliwanagin niyo po ang aming isip. Turuan niyo po kami na ang kadakilaan yung nasa kalangitan ay bumaba sa lupa at maramdaman, maghari, mamayani sa aming pang-araw-araw na buhay. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Linisin niyo po ang aming puso, patawarin kami sa aming mga kasalanan at papagliwanagan ang aming isip upang maunawa namin na magandang kalooban niyo para sa aming buhay. Kayo pong maging kaisa-isa at tunay na tagapangaral, gamitin niyo lang ang inyong lingkod. We want to hear your voice. Lead us unto greater knowledge of you and unto greater freedom in this life. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our friend, we pray with thanksgiving. Amen. Ano ba ang mga dynamics of togetherness? Ano ang mga batas, patakaran para ang pamilya, mag-asawa, magkakaibigan ay manatiling magkakasama? Maraming mga dapat isaalang-alang. Unang-una, life is better lived in togetherness with those you love. With those who love you. With those you agree with. In fact, with family, especially one's spouse or partner. Higit na matimyas, matamis, masaya, matiwasay, maganda ang buhay kung kasama mo araw-araw o mas madalas, mas mabuti, yung mahal mo, yung nagmamahal sa'yo, yung kaisang isip mo, yung kakampi mo, ang iyong pamilya, lalong-lalo ang iyong kabiyak. Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone." Matapos lumikha ang Diyos ng maraming bagay at ang lahat ng kanyang comment pagkatapos ay, "And God saw that it was good," the first mention of something not good in creation is a person's being alone. It is not good for a man to be alone, or woman, or child, or anyone. And yet, mahigit 10 milyong Pilipino ang naninirahan mag-isa. They live alone as OFWs, separated from loved ones by financial need, by the need to be employed away from home. At hindi lang yung mga nag-a-abroad ang nawawalay sa pamilya, pati yung mga local OHFWs or out of hometown Filipino workers.
Marami rin na kailangan umalis sa kanilang mga probinsya para pumunta sa mga syudad, para mamasukan. Maraming alone. Maraming isolated. At hindi natin pinag-uusapan yung lumayo, alone kasi choice niya, kasi gusto niya. Ang pinag-uusapan natin yung napipilitan na mawalay sa pamilya para lang kumita ng pera. Proverbs 5:18, be happy with the wife you married when you were young. So maging si Solomon, ang payo niya, be happy with the person that you care about. Yet many couples are separated by financial need. 1 Corinthians 7:5, do not deprive each other, perhaps by mutual consent and for a time, except for a mutual consent. Huwag daw ninyong tatanggihan ang inyong asawa, liban na lang napag-usapan nyo, at dapat sandali lang, so that they may devote themselves to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Tungkulin daw ng asawa sa kanyang kabiyak na huwag tatanggihan ang mga pangangailangan ng kanyang kabiyak. At pwede lang daw mangyari ito sa paminsan-minsan, panandalian, at kung napagkasundoan muna nila, dahil gusto nilang mag-focus sa pananalangin sa mga bagay na espiritual. Pero kailangan daw matapos yan ay dali-dali silang bumalik sa piling ng isa't isa, dahil mahirap ng labanan ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Yet, many couples are deprived of each other because of financial need. They are separated because somebody has to work far away. 1 Corinthians 7:9, but if you don't have enough self-control, so go ahead and get married. After all, it is better to marry than to burn with desire. Sabi ni Pablo, kung ako tatanungin nyo, mas papayuhan ko kayo, huwag na lang kayo mag-asawa para hindi complicated, lalo gusto nyo maglingkod sa Diyos. Pero, kung nagliligiyab, naglalagablab, nilalagnat kayo sa pagnanasa, ay mabuti pa mag-asawa kayo nang may mapagbuntunan kayo ng lahat ng inyong mga pagnanasa, kaysa naman magliyab kayo ng ganyan-ganyan na lang. So, mahalaga sa mag-asawa, magkasama, para pagbuntunan nila ang isa't isa ng lahat ng kanilang mga pagnanasang makalupa. At hindi yun minamasama. Basta tama ang pinagbubuntunan mo. Yet many married people burn with unsatisfied desire because of unwanted separation caused by search for employment. At madalas pa nga, sa tagal na hindi magkasama ang mag-asawa, may mga nabubulid, natutokso, nadadarang at nababaling ang lagnat, hindi kay Mr. Right, kundi kay Mr. Right now. Hindi kay Mrs. Right, kundi kay Mrs. Right now na nandyan, nakakalat at available. Maraming mga mag-asawa ang nagsisimulang nagtitiis na magkawalay para magkatrabaho, pero nahuhulog ang loob sa iba sa tagal ng lungkot at pangungulila na mamaya hindi na sila nakakabalikan, nawawasak na ang pamilya. Matthew 19:5-6, that's why a man leaves his father and mother and gets married. He becomes like one person with his wife. Then they are no longer two people, but one. And no one should separate a couple that God has joined together. So nililinaw dito ni Jesus na nag-aasawa ka para magsama kayo, hindi para magkahiwalay at magkalayo. At wala daw dapat maghiwalay sa mag-asawa. Hindi lang pinag-uusapan dito mga kontrabidang tao, hindi lang pinag-uusapan dito ay mga kung ano-anong bagay, kundi kahit ano na naghihiwalay sa mag-asawa ay hindi ka nais-nais, kahit employment, kahit pagpapayaman. Financial needs also separate many couples. Nag-asawa ka pa, ang katabi mo unan. Although, mamahalin naman yung unan mo dahil pinapadala ka ng pera, pero ganun ba talaga dapat ang buhay? Togetherness has a financial cost, a price tag. It costs money to stay together if you don't have a lot of it.
Para patuloy na magkasama ang mag-asawa, ang mga magulang at anak, ang magkakapatid, ang magkakaibigan, may bayad. Binabayaran. Togetherness should be able to afford food, shelter and clothing, and other needs while staying together. At yan ang dahilan kaya maraming nalalayo kahit hindi gusto sa mahal sa buhay dahil kailangan kumita para may kainin ang pamilya, para may silungan, maibayad sa upa ng apartment o maipagpagawa ng munting bahay, maibili ng damit, maipagpaaral, etc., etc. Proverbs 22 verse 7, the rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. So ang mga mapera daw ay nagiging Panginoon ng mga salat at mahirap, at ang nanghihiram ay nagiging alila ng nagpapahiram. Kitang-kita natin ang halagaan ang tao ay magkaroon ng pera para siya maging malaya. There is nothing glamorous about being poor. God doesn't want you to be poor because when you are poor, you will be a slave to someone. And slavery, most of the time, separates you from your loved ones. Yung mga modern day employment, yun yung old time and old-fashioned slavery. May bayad ka lang nga ngayon. Pero ganun din, pag-aari ka ng iyong employer, pag-aari niya ang iyong oras, pag-aari niya ang iyong lakas, at uubusin ng iyong employer ang iyong lakas hanggang ang tanda-tanda mo na ubus na yon, i-retire ka na. Kailangan, hindi ka bumalik sa hirap. Couples and families are separated by forced employment, especially caused by indebtedness. Proverbs 22:7, the poor are ruled by the rich, and those who borrow are slaves of moneylenders. Mga katotohanan ng buhay na sinisiyasat at itinuturo sa Biblia. To be together, income should be equal to or greater than expense. Mga kapatid, para manatiling magkasama ang mag-asawa, magulang at anak, magkakapatid, magkakaibigan, dapat ang kinikita ay katumbas o higit sa gastos. Kasi pag ang kinikita mo ay kulang kesa sa gastos, mapipilitan at least ang isa sa inyo na lumayo maghanap ng mas malaking kita para matapatan ang gastos. So as not to be forced to leave and to go away for employment, people who want to be together must be able to produce what they need while staying together. Couples, families should all work hard and cooperate to produce sufficient or surplus income to keep everyone together. Babae, iiyak-iyak ka pag naghahatid ka sa airport ng husband. Umimbento ka ng trabaho, umimbento ka ng income, umimbento ka ng magagawa para yung ipinapadala sa iyo, may maimpok ka, maipamuhunan, para imbes 10 taon siya abroad, maging 5 na lang. Imbes 20, maging 10. Pero kung iiyak-iyak ka sa airport, tapos pag uwi mo sa bahay, wala ka namang ginagawa para kumita, well, may ginagawa ka, siyempre, naglalaba ka, namamalansya ka, kung ano pinagkagagawa mo. Pero ang tanong ay, pinagkakakitaan ba? Iiyak-iyak ka, humanda kang umiyak habang buhay. Kaya lang, mapapansin nyo, sa unang hatid, ang lakas ng iyak. Sa pangalawa, malakas-lakas ng konti. Sa pangatlo, mahina na. Sa panglima, ay, ikaw nalagang pumunta sa airport, masikip. Pabawas na ng pabawas ang lungkot. Kasi nasasanay na, dangerous. If you want to keep everyone together, everyone should work hard, one, to earn. O mga anak, iiyak-iyak kayo pag hinahatid nyo ang tatay o nanay sa airport. Mag-part-time job kayo. Gumawa kayo ng paraan para ipinapadala sa inyo, ma-extend, hindi pa nakadumadating ang next padala. Humihingi ka na naman. Pag hingi ka ng hingi, sinasabi mo sa magulang mo, huwag na kayong umuwi, dyan na lang kayo abroad kasi kulang at kulang sa gastos ko ang padala nyo.
Nalulungkot kayo dahil malayo ang inyong magulang, tapos humihingi kayo ng cellphone na may folding bed sa loob. Hindi pa sapat yung lumang cellphone, kailangan laging bago. Nalulungkot yung asawa dahil aalis ang husband, tapos hindi pa kontento sa makeup na Duquesa. Ang gusto pa, branded. Hindi pa kontento magsuot ng mura, gusto pa mahal. Isinumpa nyo na yung asawa nyo na huwag na umuwi. Kung luho kayo ng luho. Mga magulang na nalulungkot daw pag umalis ang anak, tapos anak, ibili mo ako ng kotse. Anak, ipagpagawa mo ka ng malaking bahay. Gusto ko yung bubong maraming bintana. Yung mga bubong na letter A, na uso ngayon kahit saan na lang. Ang daming letter A na bubong. Kahit hindi kailangan lagyan ng bintana yung bubong, may kunwari bintana. Ewan ko saan napulot yung pangit na design na yan. Gastos ng gastos. Payabangan ng mga magulang sa palakihan ang ipinapadala ng anak. Tapos nalulungkot kayo pag umaalis. Ang totoo, ipinagtutulakan nyo, wag nang bumalik. Kung hingi kayo ng hingi. Ephesians 4:28, be honest and work hard so you will have something to give to people in need. Kaya kung minsan, nadadala na yung mga kamag-anak natin na naninirahan sa ibang bansa na umuwi dito. Paano? Uuwi lahat, umaasang may pasalubong. Kahit walang pabaon doon sa umalis nung umalis yun, kailangan pasalubungan mo pag bumalik ka. Lahat, pag aalis kayo, siya lagi ang taya. Kung isang linggo siya, isang buwang nandito, araw-araw siya ang taya. Paano pa babalik? Kaya hindi nga bumabalik hanggang hindi may patay. Kasi at least kung buro lang uuwian, may excuse na hindi magpasalubong. Sobra ang expectation natin sa nasa abroad. Hindi natin napapansin, kinokondemn natin sila to a life of slavery forever. Because we do not help them save the precious income that they make. Sino daw ang magaling na asawang babae o lalaki? Proverbs 31:16-18. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard. She knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. And you are not talking about a 21st century lady, you're talking about the woman of Proverbs. Babaeng nabuhay nung una pang panahon, hindi nakasandal sa asawa. Hindi lang hingi ng panggastos. Bagamat yes, magaling na asawa, magaling magluto, magaling mag-alaga ng mga anak, pero walang income. Itong babaeng ito ay may income. Namumuhunan, nagnenegosyo, nananahi, nagbebenta ng mga binatahi niya, at the same time, mahusay siyang babae. Hindi kailangang i-equate na pagka ikay babaeng nagnenegosyo at nagtatrabaho, ay wala ka ng kwentang ina o wala ka ng kwentang asawa. Kayang gawin yun ng sabay, lalo't kung ang mga anak ay magko-cooperate. Mga anak, gusto nyo ang nanay nyo is a good housewife and at the same time may negosyo o may trabaho. Aba, magtrabaho rin kayo sa bahay. Share in the household chores. If you are a member of a family, you must have a household chore. Hindi ka pwedeng parang laging bisita araw-araw. Kailangan ang lahat nagtutulungan kung gusto nyo ang lahat lumaya para meron kayong time to be together. Pwede siguro na ang babae or husband ay walang gainful, profitable employment or income or business kung sobrang laking kumita ang kanyang asawa. Kayang-kaya siyang suportahan. Pero yung kulang ang kinikita ng inyong asawa, tas kayo walang alam kundi gumastos at hindi kayo kumikita ng extra income, ba't di nyo lang sasaksakin sa likod? Kailangan tulungan yung kumikita. At ang tulong natin ay kumita din tayo. O kung hindi pa natin kaya, huwag naman tayo sobrang magastos. Huwag maluho, wala ka nang kinikita, ang gastos mo pa. Kaya kailangan tulungan. Yun naman kung talagang mahal natin. The wife or the husband would do well to also earn. Kaya kung ang mapapangasawa mo, dalaga o binata, ay OFW o seaman, magtrabaho ka, magplano ka magtrabaho, magnegosyo ka, huwag kang maging dependent lang na yung asawa mo, 2 months ka lang nakakasama at nag-e-enjoy sa bawat taon, tapos 10 buwan na sinisiklot-siklot ang mga alon sa gitna ng dagat. Kung talagang mahal mo ang asawa mong seaman, huwag kang maging dependent lang. Magtayo ka ng tindahan, mag-buy and sell ka, magnegosyo ka. Kung meron kang mga anak na inaalagaan pa, na kailangan nasa bahay ka,
marami na ngayon na home-based negosyo. Imbes bumili ng mga alahas at mga sapatos, bumili ka ng magandang computer, maghanap ka ng magagawa mong negosyo online. Kasi naku, pastor, hindi po ako marunong mag-online. Maging alipin ka habang buhay. Sige, ipaalipin mo ang asawa mo habang buhay dahil ayaw mong mag-aral ng online. Kung gusto mo mag-makeup, ganon. Kailangan marunong ka maghanap buhay. Couples, families, all work hard and cooperate to remain free and to be together. Pag meron kayong part of the family na ang tagal-tagal lang nagtatrabaho abroad, hindi makauwi-uwi, may kasalanan din kayo doon. Baka sobra kayong gumastos o hindi kayo tumutulong kumita. Proverbs 12:24, work hard and you will be a leader. Be lazy and you will end up a slave. Or kung hindi ikaw maging slave, yung tatay mo, yung nanay mo, yung asawa mo ang magiging slave forever pag lazy ka. At may mga ganyang kapatid, ang bata-bata mag-aasawa, wala malang pambili ng gata. Sinong hihingan? Yung kapatid na OFW. Siyempre, pagkatapos ng gatas, lalaki na yung bata, mag-aaral na. Kanino hihingi ng pangmatrikula? Kay kapatid na nagtatrabaho or OFW. At hindi na matatapos ang pasan ng taong ito at hindi uuwi dito hanggang hindi isang malamig na bangkay o sobrang tanda na. Nanakawan na siya ng buhay. Absent siya sa lahat ng birthday, lahat ng pagtitipon, lahat ng graduation, lahat ng mga kasiyahan. Dahil hindi na siya makauwi-uwi sa gastos ng kanyang mga sinusuportahan. Is that the way to love people? Everyone should contribute to the group income by making or earning or at least helping and saving money. Dapat tumutulong tayo sa pagkita ng pera. At kung hindi tayo makatulong dahil sobrang tanda, sobrang bata o may sakit, tumulong ka man lang sa pamamagitan ng pagtitipid, pagbabawas sa gastos. Genesis 3:19, you will have to sweat to earn a living. Liban na lang sobrang kamatanda, sobrang bata, o may sakit, o nag-aaral pa, mali na hindi mo kinikita ang kinakain mo. Yet, many breadwinners continue to labor away and alone because their dependents do not earn or do not conserve and save money. Lustay ng lustay. Kung ang nanay, tatay mo'y OFW, wala sa lugar na lustay ka ng lustay. Kung ang asawa mo'y OFW, wala sa lugar na lustay ka ng lustay. Kung hindi ka man lang kumikita, dapat nagsisave ka. Para umiksi-iksi ang pagtatrabaho niya ng malayo. Para makapag-ipon kayo, makapagtayo ng negosyo, o mabayaran ang mga dapat bayaran. Hindi yung matapos magtrabaho ng ketagal-tagal, pag-uwi, na isang lanyo pa ang TV, tutubusin pa niya. Yung lote na nabili niya, nakasangla, tutubusin pa niya. Yung mga binili niyang gamit na ibenta na, bibili na naman siya ng iba. Bakit hindi niyo nalang lasunin yung OFW nang madali na ang kamatayan at magkaroon na ng kapahingahan sa langit? Hindi yung tuwing uuwi, napakaraming problema niyong ibibigay. Konting ginhawa, konting saya, hindi pa maibigay dahil kutakot-takot ang listahan ng utang na titingnan, kutakot-takot ang daing, ang dami-daming pupunta, ang daming hihingi. Kala mo napupulot ang pera abroad. Proverbs 10:5, he who gathers crops in summer is a prudent son, but he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Kailangan ng mga anak marunong mag-timing. Pag pwedeng kumita, kumita. Pag pwedeng magkaroon ng trabaho, magkaroon ng trabaho. Apply this to sons and daughters who overrest, overspend, and overextend childish dependence. Meron pa mga anak ng OFW, parang napakasama ng magulang nila na nasa abroad, may tampo pa. Kailangan pag umuwi dito ang magulang, hindi sila mapapagalitan, i-shopping ng i-shopping, ipasyal lang ipasyal, na para bang krimen yung ginawa ng magulang nila ng pagtatrabaho abroad, na kailangan you make up for it when you get home. Aba,
Pag yung mga magulang nyo, nagtatrabaho, umuwi, kayo naman ang magbigay sa kanila ng ginhawa, ng saya. Hindi yung sila pa rin ang magbibigay sa inyo forever. Proverbs 6:6-8. You lazy people can learn by watching an anthill. Ants don't have leaders, but they store up food during harvest season. So, alam nyo, marami kayong matututunan sa langgam. Panoorin nyo kung paano sila magtrabaho. Wala sila mga leader, pero lahat nagko-cooperate. Nag-iipon ng makakain. Ang isang maliit na langgam, makikita mo, may binubuhat-buhat na pagkalaki-laki ang butil ng bigas. Malaki compared sa size ng kanyang katawan. Pero binubuhat niya, nagmamadali siya para madala niya sa kanilang lungga. Para may nakastore na pagkain, kung tag-ulan, kung walang makuha sa ilang araw, meron silang kakainin. Langgam lang yon, mabuti pa sa maraming tao. May nagtatanong, bakit po maraming mahirap na pamilya sa Pilipinas? Nagtanong ka pa. Ang itanong mo, sa mga mahihirap na pamilya, ilan ang may trabaho? Isa. Ilan ang dependent? 7, 8. Pinag-aaral itong kapatid, kabata-bata magbubuntis. O hindi na lang siyang inang papakainin, pati yung anak niya ngayon, ibibili pa ng gatas. Nung ate o kuya niya na nagtatrabaho. Kaya maraming mahirap kasi ang daming umaasa sa kaisa-isang kumikita. Dapat lahat kumikita kahit mumunti. Alam niyo ba na kung gusto niyo talaga magtrabaho, hindi kayo maubusan ng trabaho? Ngayon lang, maghanap ka ng labandera o planchadora, ang hirap eh. Ang hirap. Pero ang daming nakatunganga. Tingnan niyo sa mga television shows, pag nagpupunta yung mga TV crew sa mga barangay, milyong-milyong tao ang nakatunganga available para pumunta doon, manood, pumalakpak. Ibig sabihin mga walang trabaho. Nakatuyag-yag sa bahay, nakatihaya doon. Walang ginawa kundi manood ng TV. Hindi kumikita. 2 Thessalonians 3:10, we also gave you the rule that if you don't work, you don't eat. Biblia ang may sabi niyan, hindi mga komunista. Pag daw hindi nagtatrabaho, hindi naman sobrang bata, sobrang matanda o may sakit, hindi dapat kumain. Isipin nyo, kung mamamatay sa gutom lahat ng walang trabaho, di yayaman ang bansa. Kukunti ang dependents. Ang matitira yung may mga may trabaho, di maunlad. Para Singapore, lahat may trabaho, kaya maunlad. Kaya hindi tayo maunlad, may isang magtatrabaho, itutulak natin mag-abroad at hindi na natin papauwiin pa sa dami ng ating mga hinihingi. To be together, income should be above expenses. People should be helping save money by frugal, by wise spending and investing. It's also important to have necessary insurances. Isang pagkakasakit, isang kamatayan, nakakalumpo ang gastos. Kaya dapat sikapin mo kahit paano may insurance ka na matino at mahusay na company. Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Ang mahusay na tao, nag-iiwan ng pamana sa kanyang anak at mga apo. Hindi yung walang ipinamana, kundi utang. And of course, everyone should contribute to the group's income by living within its means. The group's means. Malungkot, masakit, mapait, pero walang sugat na magagaling, mapapagaling kung di mo nabubulat-latin, lalanggasin, lilinisin, kahit mahapdi. Kailangang ayusin ang mga sakit ng lipunan para makaahon tayo sa hirap. Kailangan palitan ng paraan ng pag-iisip. Many couples and families are separated by financial needs. Separation because of financial needs could be avoided, shortened, or ended if everyone would cooperate. Ang lahat ng uri ng paghihiwalay dahil sa pagtatrabaho ay pwedeng iwasan, mapaiksi o mawakasan kung ang lahat ay magtutulungan at tutulong. Togetherness requires agreement. Agree ba kayo to be together?
Amos 3:3, can two people walk together without agreeing to meet? So ang tanong, kayo mga nagmamahalan sa buhay, agree ba kayo to be together? Yes or no? Togetherness requires commitment. Pag sinabi niyong yes, gusto kong kasama ko ang asawa ko sa buhay, gusto kong kasama ko ang magulang, ang anak ko, ang kaibigan ko, ang partner ko sa buhay, yes, commit. Meron kang pananagutan. Matthew 26:40, he came back and found his disciples sleeping. So he said to Peter, can't any of you stay awake with me for just 1 hour? Sabi ni Jesus, samahan niyo ako sa panalangin. Huwag kayong matulog. Masyado akong maraming mabigat na dala. Tumalikod lang si Jesus para magdasal. Nung balikan niyo yung kanyang mga disipulo, tulog. Dapat huwag niyong tulugan ang inyong kasama, ang inyong mahal sa buhay, na may mabigat na dalahin. Kung nahihirapan siya sa kanyang mga gawain, huwag kayong magpasasa. Huwag magpasarap. Dapat dumamay tayo. Para siya ay may kasama, siya ay may katuwang. Togetherness requires cooperation. Kailangan ng pagtutulungan ng lahat. Every able-bodied family member should help keep the family together. Should protect the family from separation because of financial needs. Therefore, every able-bodied family member should help earn money. Huwag niyong isipin kung anong susunod na bibilhin, kung anong susunod na hihingin. Ang isipin niyo, paano kaya ako kikita para yung kahit fraction of my needs, huwag ko nang ihingi pa. Paano kaya ako magtitipid para yung pinadala niya ay humaba ang buhay at hindi na ako kailangang humingi pa sa kanya kahit hindi pa sweldo? Pag humihingi kayo sa namamasukan ng hindi pa sweldo, inuutusan niyo siyang mangutang. Kasi hindi pa siya sumusweldo, hihingi na kayo. Saan niya kukunin? Magician ba siya? Mangungutang siya. Kaya marami sa mga OFWs, nagtatrabaho ng 8 to 9 hours a day, at pagkatapos noon, pupunta pa sa part-time job, maglilinis ng apartment, villa, maghuhugas ng kotse, ng bahay ng may bahay, para kumita pa ng konti. At sa day off, hindi pa siya nag-o-off, nagtatrabaho, nagluluto ng ulam, nagtitinda, kung ano-anong ginagawa, menial jobs. Tapos yung mga pamilya dito, hingi ng hingi. Nag-aaway pa kung minsan yung asawang babae at yung nanay kung sino ang hihingi ng ngayong buwan na ito. Napakalaking sakit ng ulo ng OFW na yung asawa niya at nanay niya ay nag-aaway. And yet, awayan ng mga babaeng ito with their selfish motives and intentions to get, without thinking of the peace of mind of this poor person who is alone abroad. Makakarinig ng balita, sumbong pa, daing pa. Anong gusto niyong gawin ng tao? Magbigte. Kaya marami nabubulid, natutulak na humanap ng kahit konting pagtingin. Kay Mrs. Right now na available at dumadaan doon, na nalulungkot din dahil yung asawa naman niya sa Pilipinas, pinapadala niya ng pera, walang trabaho, may kerida pa. Tapos yung anak niya pinag-aaral, absent, nagbuntis, nagdrugs pa. Tapos pinagmamalaki natin, mayroon tayong 10 million or 11 million OFWs. Hindi naman dapat ipagmalaki yun eh. Dapat yung lutasin. At hindi dapat policy ng gobyerno na mag-export ng tao. Dapat mag-export tayo ng sapatos, mag-export tayo ng mga electronics, mag-export tayo ng mga produkto, ng mga prutas. Tao ang ina-export natin. Malaki ang social cost. At hindi pa tayo sapat na hindi nag-export ng prutas. Nag-i-import pa tayo kahit sampalok from Thailand. Hindi ba nakakahiya yun? Bibili kayo ng lansones from Thailand pa, hindi pa from Paite. Hindi natin tangkilikin ng Marikina shoe industry para makabangon uli, magkatrabaho yung mga tao doon at huwag na silang mag-abroad.
Kaya abroad tayo ng abroad, kaya tayo nagiging alipin abroad, import tayo ng import. Gusto natin imported, hindi natin binibili ang ating mga produkto, nagsasara ang ating mga factory, walang trabaho ang mga tao dito, so i-export natin ang pambayad natin sa ating mga luho, ay ang ating mga mahal sa buhay. Tama ba yun? Ang daming bansa na katulad ng Pilipinas, ang size ng area, size ng population, amount ng literacy, pero hindi nila kailangang export ng kanilang mga tao. Hindi na tayo nag-iisip. Lagi nilang pagka-graduate, anak, mag-abroad ka. Kailangan ipagpagwakbo ka ng bahay na yung bubong maraming letter A na bintana. Anak, mag-abroad ka. Tulak ng tulak. Ba't hindi mo isipin, anak, mag-isip ka ng negosyo dito, mag-iipin tayo, mag-iipon tayo, o mamasukan ka sandali, kahit mag-abroad ka, 3 taon lang, tapos titipirin natin yung kinita mo, pagbalik mo dito, magkakaroon tayo ng small business. Hindi mamasukan ka forever, umuwi ka na lang, pagpatay ka na, o pag antanda mo na. There should be enough of breadwinner in one income households. Pag sinabi mong ito po ang ating breadwinner, ano kayo, bread loser, bread user, bread eater, tapos meron kayong breadwinner. May isang breadwinner at may 5 kain lang ng kain. Well, tungkulin naman ng magulang na magpakain ng anak, pero tungkulin naman ng anak na magtipid at mag-cooperate, mag-aral lang mabuti para makatapos agad, hindi 5 taon na, nasa high school pa, o nasa kolehiyo pa, 7 taon na, hindi na makauwi nagpapaaral. Walang PhD yun, bachelor's pa lang, 7 taon. Enough of housewife only mentality. Mag-alaga ng mga anak, mag-impart ng values, pero huwag maging inilalagay mo sa form dependent. Gusto niyo ba yung word na dependent? Pag may mga form na pinipirmahan, nakalagay sa iyo, dependent. Hindi magandang word yon. Maraming negosyo, maraming pwedeng gawin kung gusto natin talagang kumita. Pero huwag kayong maging fully dependent, huwag maging housewife only. Hindi na uso yon. Kung araw nakatira kayo sa probinsya, gusto niyo ng talbos ng kamote, mananalbos kayo sa likod niyo o sa kapitbahay, hihingi ka ng papaya, may alaga kang manok, ilaga mo, may alaga kang baboy, litsunin mo, nananahi ka, nangingisda ka sa mga sapa, pwede yung full-time housewife. Pero ngayon, pati drinking water binibili. Maraming binibili ngayon, drinking water, load, binibili. Pati buhok ngayon, kinukulay-kulayan. Napakarami binibili. Nagbabayad ka pa ng mga kung ano-anong mga internet fees, nagbabayad ka pa ng mga TV connections. Kaya raming binibili ngayon, kailangan kumikita ang lahat. Iba na ang panahon, nakasya nun yung kita ni tatay for all. Kasi yung mga anak naglalakad papasok sa eskwela. Ngayon 3 kanto lang, magta-tricycle pa. Puro gastos. Sinong kikita? Stop spending too much time and energy doing just household chores. Pag naglalakbay ako dito sa ating bayan, kahit saan kumakita, lalo umaga, buong umaga, 90% ng kababaihan ay naglalaba. Laba ng laba, ng laba, ng laba. Hindi naman umaasenso sa buhay, hindi naman yumayaman, mahirap pa rin. So huwag na kayong maghanap ng sobrang puting laba, yung mamuti-muti lang, tama na. Alam niyo naman mga commercial ng sabon panlaba, dinadakila ang babaeng maputing maglaba. Yung maraming bula, at ang pinakamataas na papuri sa isang babae ay masabi ng asawang, ang bango ng aking polo. Ang babae naman kilig na tuwang-tuwa. Gusto niyo ba yung maling imahe na yun ng babae, na ang pinakamatayog na pangarap ay maging dakilang labandera? Ilang oras sa buhay niyo ang nauubos kalalaba? Kapaplansya, bumili na lang kayo ng mga wash and wear. Kahit medyo lukot-lukot ang suot ng damit, kumikita ka naman, di ba, linaki sa sobrang planchado, gumastos ka pa sa kuryente. Iba na ang panahon. Kailangan ng tao praktikal para mawakasan ang pagpapaalipin ng mga mahal natin sa buhay sa malalayong lugar. Baka mas kikita ka pa kung magwa-washing machine, bayaran mo yung kuryente, pero yung iba kang trabahong ginagawa, kesa laba ka ng laba ng laba ng laba. Tapos ang dami mong gagastusin sa lotion para palambutin muli ang kamay mong napuno ng kalyo. Think you've got to change the way you live because times have changed.
Pag dumadaan ang oras na wala kang kinikita, tapos may ginagastos ka pa, negative yun. So kalimutan na yung ang puti, ang bango ng labada. Mga anak nyo, maglabas sila ng kanya-kanyang damit para kumita rin kayo. May mga nanay na sobrang dakila, wala namang ginagawa yung anak kundi mag-basketball o mag-text o ipinaglalaba pa ng damit. Baguhin nyo na yung ganyang makalumang pag-iisip para kumita. Hindi ibig sabihin maging bulagsak o walang kwentang ina. But use your time to earn money, lalong-lalo kung kaisa-isa lang ang breadwinner at ang lahat, bread users. Paano i-describe ang napakadakilang babae sa Proverbs 31:10-31? A truly good wife is the most precious treasure a man can find. With her own hands, she gladly makes clothes. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard. She knows when to buy or sell. She makes clothes to sell to the shop owners. She takes good care of her family and is never lazy. Charm can be deceiving, and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. And how does this woman honor the Lord? Hindi sa kasasabi lang ng praise the Lord, sa pagtatrabaho, sa pagiging matinong babae. Na hindi pinapabayaan ang kanyang pamilya, time management lang. And this should also apply to men. Enough of the word dependent. Tulad nga ng sinabi ng 2 Thessalonians 3:10, we also gave you this rule, that if you don't work, you don't eat. So conserve and save money. Togetherness has a financial price. May bayad ang pagsasama-sama. Lahat dapat willing na magbayad. Every family member should help pay for togetherness. Ama namin, salamat sa maganda niyong layunin na ang mga pamilya, mag-asawa, nagmamahalan sa buhay, magkakaibigan, ay magkasama-sama. Salamat sa iyong mga paalala at salamat sa malilinaw na katuruan sa Biblia kung paano ito pwedeng gawin. Teach us about our responsibilities. Teach us to be productive so that we may enjoy togetherness. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito at ngayon sa ating kanilalagyan, make a firm resolve, a decision to be part of the earning machine, not the spending machine. Lord, we thank you. Guide us. In the name of your Son, Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Financial Cost of Togetherness. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends.
bibig ko. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, magpawalang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian. Pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailan pa man. Bakit mahilig tayo sa Last Supper as home decor? Available kasi yung Last Supper kasi ang dami niya nagtinda, yung buhat-buhat nila ang dami, pag-aalok sila bahay-bahay. Kaya pag nagkaroon yung isa, makakaroon ng buong kapitbahayan at saka relihiyoso kasi maraming Pilipino. Kahit sa hapagkainan, gusto lang nakakakita ng mga religious symbols. At ano pa nga naman ang pinakabagay sa hapagkainan, kundi yung Last Supper depiction in painting or in other forms of art.
aking pagdaloy ng lumipas na kasaysayan. Mula pa ng nililok nyo ng labi ang larawan ng sandaigdigan. Sadyang nanatili, sadyang di nagbago ang kalikasan nyo, O Apo Diyos. Sadyang di mawari, sadyang di makanto, hiwaga ng kadakilaan nyo. O Apo Diyos, O Apo Diyos, O Apo Diyos, O Apo Lang siya kinangian, tinawag ng sanlibutan. Sa iyo lamang, Jesus, pagkas ang langit at ang diwa ng kalikasan. Walang ibang ibig, walang ibang layon, kundi kayo mo lamang, Apo Diyos. Pagkat walang hari, walang Panginoon, ang hihigit sa kamahalan niyo. Apo Diyos, Apo Diyos, Apo Diyos, Apo Diyos, Apo Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!